So, third year ako nun eh. Ay, second year, so pa third year. Third year, first sem, wala akong hihingin. Tuition. Saan ko kukunin ng tuition? Nag-loan ako. May ganun sa mga college eh. Nag-loan ako ng tuition for first sem. That time, 7,000 pesos lang yung tuition sa UP ngayon kasi mahal na. So, nag-loan ako. Matatapos na yung first sem, nakakuha ko ng notice sa loan center. Sabi, I need to pay the loan or else hindi ako makakakuha ng final exams. Okay, so that time, struggling na ako nito kasi nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, may baon ka, may projects ka, magastos din yung course ko kasi shoot kami, ganyan-ganyan. So, nung final sem na kailangan kong bayaran yung loan ko, tapos at the same time, paano ako papasok next sem? So, yung 7,000 kailangan kong bayaran, kailangan ko ulit makaipon ng 7,000 for me to make it to the second sem. So, nung time na yon, parang dun ko naiyak na lang ako. Doon na ako sumuko, sobra ako na-break. Alam mo yung wala ka nang magagawa na. And I prayed, sabi ko, God, ginawa ko na yung best ko eh. Ipinaglaban ko yung studies ko hanggang dulo. Pero kung talagang hindi mo kalooban, kayo na po masusunod. Tapos alam nyo, after nung prayer, malungkot ako syempre kasi hindi na ako mag-aaral eh. Pangarap ko makatapos eh. Pangarap ko mag-work sa GMA. Hindi ako mag-aaral. Pero after nung prayer, alam mo yung may peace ka na, okay, binigay ko na lahat kay God. So, naglalakad ako nun sa Mascom kasi patapos na yung SEM eh. Naglalakad ako parang nakastoop, yung sobrang down. Ewan ko kung bata pa kayo kung na-experience yun na yung sobrang bigat sa loob. Tapos maya-maya, may kaklase ako nun, from afar, tumatakbo, Kate! Bakit? Nakapasa tayo sa scholarship! Nakapasa tayo! Ha? Sabi kong ganon. Alam niyo po, honestly, hanggang ngayon, pag naalala ko to, iniisip ko kung hindi ko maalala na, kasi scholarship, may application, may exam, hindi ko maalala na tinake ko yung scholarship na yun. Hanggang ngayon. So in short, nakapasa ako ng scholarship. Okay, pasa, talaga. Ano po yun eh, siguro etong hallway, nagkita kami sa gitna. Hindi ko napigilan, napaluhod talaga ako, gitna ng madaming estudyante sa hallway namin sa Mascom. Napaluhod ako sa gitna, kasi alam mo yung sobrang down ka na, tapos biglang, eto yung miracle ni God. Napaluhod ako sa gitna, naiyak ako, nag-thank you ako kay God. Kasi scholarship, alam mo yun, ang hinahanap ko mauutangan eh. Hindi ko naman hinahanap na libreng edukasyon. Di ba? Na hinahanap ko trabaho. Pero binigay sa akin ng Diyos, free education. Tapos na-realize ko yung wisdom ni God. Kasi parang, siguro kung ginawa ko on my own, nagtrabaho ako, siguro sabihin ko, galing ko eh, napag-aral ko yung sarili ko. Pero at that time, talagang binasag niya ako, brinik niya ako. At nung time na humingi na ako ng tulong sa Kanya, God, hindi ko kaya. Ikaw na. Scholarship. So, sinagot ng scholarship hanggang fourth year, hanggang makagraduate ako. Wala na ako naging problema. Nag-aral na lang ako. Siyempre, yung allowance, nag-working student pa rin ako, nag-ano pa rin ako. So, despite all that, all the hardships, graduate po akong cum laude. To God be the glory. So one time, nakatanggap ako ng email from a UP teacher na empleyado ng GMA. Hindi ko siya naging teacher, hindi ko siya kilala. In-email niya ako, are you interested na mag-work sa GMA? Kasi daw, napanood niya yung thesis ko. So panelist siya nung thesis namin. Nakita niya yung video yung thesis namin. Napanood niya. So sabi niya kung gusto kong mag-apply. So parang kita niyo, kung di ko ginalingan sa thesis, baka hindi niya napansin yung ginawa ko. So gawin niyo lang kahit ano, kahit maliit lang yan. I remember sa isang mga speaker din namin, sa isang talk, graduate siya may posisyon pa siya sa bar exams. Kunikwento niya to. Tapos ang first work niya, clerk sa court. Clerk, taga-type.
Eh, graduate ako, top-notcher ako sa bar exams Pero pinasok siya as clerk of court. Alam mo ginawa niya? Sabi niya, eto mapagmamalaki ko sa inyo. Kahit clerk ako, kahit isang beses, wala akong typo error. Diba? That's your job Maliit, malaki, presidente ka ng Pilipinas o taga-type ka sa courtroom. Do it well, do it excellently. Naging ko yun yung speaker namin. Yun yung naging batayan ko. Yun. So, natanggap ako sa GMA, pumasok ako sa GMA. At sabi ko, thank you Lord. Dream job, first job, GMA News. Nagsimula akong writer, news writer. Mahabang kwento na yon kasi 9 years na po ako sa GMA. Mahabang kwento nung hanggang sa nakilala ko ng mga boss, nakita nila yung work ko. Pero to cut the long story short, last year, more than a year ago, kinausap ako ng mga boss sa GMA. Sabi nila, Kate, gusto mo bang maging EP, executive producer, ng 24 oras? Talaga po, EP? Pero honestly, yung naramdaman ko nung tinanong ako, natakot ako. Nagulat ako. Napakalaking responsibilidad kasi ng pagiging EP ng 24 oras. So, that time, inisip kong tumanggi. Kasi relatively, bata pa ako for a career like that. Pero ang problema kasi sa oportunidad, hindi nyo na alam kung babalik pa siya. So, hindi mo siya matatanggihan. So, yun. Tinanggap ko yung hamon. So, munti kong request, munting hiling ko sa inyo, bilang ate nyo, bilang isang dati ring Jillian, bilang minsang umupo rin dyan sa upuan na yan, realize how blessed you are. Galingan nyo. Kahit simpleng project lang yan or activity, galingan nyo. Kasi you'll never know what will come out of that experience, out of that simple project. Do it, galingan nyo, do your best, do it to glorify God, do it to make a difference. God bless you. Congratulations, graduates. Mrs. Adoracion J. Villanueva, the President of Jesus is Lord Colleges Foundation, it is my honor to present to you the 129 candidates for graduation of Grade School Department for the school year 2011-2012. As the President of the Jesus is Lord Colleges Foundation, I hereby confirm the 129 graduates of the Jesus is Lord Colleges Foundation for the school year 2011-2012. It is my honor to present to you the graduates from 6th Diligent. It is my honor to present to you the graduates from 6th Responsible.
It is with great pride that I present to you the graduates from 6 Corchus. It is with great joy and pride that I present to you the graduates from 6 Competent. I am both honored and pleased to have the privilege of speaking to all of you today. Being up here makes those nights of endless homework and sleep deprivation seem worth it. Today, we are closing a chapter in our young lives. It was not an easy task because we did it through hard work and perseverance. While others are enjoying the time of their lives, we are burning the midnight oil. But today, I can say with pride that it paid off. Through it all, it was just fitting to quote a verse from the Holy Scriptures that says, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." In my case, it was indeed a blessing. A young life full of God's blessings.